We are so back sa aming medium round chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At sa medium round, mainit-init pa ang aming pag-uusapan dahil tungkol ito sa isang pelikulang parang wala naman talaga nanonood sa mga sinihan. Diba? At ang titulo pa man nito base sa tunay na kasaysayan. Ang pelikula aming pag-uusapan ay ang 1521. May dalawa akong kaibigang batang kritiko na naimbitahan ng premiere night. Pinanood nila ang pelikula at ang tanging makasabi lang nila sa akin, nung tinanong ko, ay maganda ba yung 1521? Ang mga hitad nag-look lang sa ceiling. Parang hindi ako narinig. Naghanap ng isasagot sa alapaap. Parang gusto nilang tanungin ng buwan. Madam Alwin, pwede sandali lang. Parang ayaw na nilang makasama pa ng loob. Kaya kuha ko na. Na hindi na nagustuhan ang pelikula. At may pumapalag sa hindi pagdalo ni Bea Alonzo sa premiere night ng 1521 na ginanap kamakailan. At ang pumapalag ay ang pamunuan niya. Kasi po, ang dating sa pamunuan, dahil during raw po the premiere night, humingi ng paumanhin ang producer ng 1521. Sa mga interview sa kanya. Diba? At sa mga interview sa kanya, humingi ng paumanhin ng producer ng 1521 sa aktres na si Bea Alonzo. Ang dating sa pamunuan ni Bea is that parang salat sa sinseridad at hindi galing sa puso ang nasabing paumanhin kasi tiniming nung premiere night. Kahit sa ang anggulo po natin tignan, ang dating sa pamunuan ni Binibining Alonzo ay tila ginagamit na naman ng nasabing producer ang pangyayari para mapag-usapan ang pelikula out of Bea Alonzo's expense. Ikaw ba, kaibigan Glenn, sa tingin mo ba, tama ang pakiramdam o pakiwari ng pamunuan ni Bea Alonzo sa pangyayaring ito? At sa iyong pakalagay, dapat ba talagang si Bea ay dumalo sa nasabing premiere night? Kasi una sa lahat, nung una pa man na lumabas yung issue, hindi na maganda yung kumbaga yung naging relasyon nila, 'di ba? Na ng producer. Oo. Kaya naiintindihan ko si Bea kung magdesisyon man sila ng management niya na hindi talaga umattend dun sa premiere night. Kahit na nga sinabi ng producer na in-invite niya si Bea at saka si Miss Shirley Kwan na pero hindi siya nakatanggap ng reply o ano man na kung a-attend ba yung dalawa. Kasi bigla siya nagsabi na nagsorry siya at naiintindihan niya yung pagiging no-show ni Bea sa premiere night. Tapos inako niya yung bigla niya inako yung responsibilidad na siya yung may pagkakamali dahil bilang first time producer, syempre hindi niya daw alam hindi niya ganun kaalam pa yung gagawin ng mga panahong iyon. So parang 'di ba, maintindihan mo ngayon yung side ni Bea. Bakit ngayon lang ikaw lumalabas para humingi ng tawad samantarang pwede naman siyang maglabas ng 'di ba, ng statement noon. Noon pa man. Oo, noon pa man. Lalo na nung a year ago pa pumutok ang mga issue. Na baka nahimas pa o nagkaayos pa sila, 'di ba? Na malamang kung naayos nila noon pa 'yan, malamang present si Bea doon sa premiere night, 'di ba? Ay, isa pang akong takang-taka, bakit ginagawang masyadong malaking issue rin? Pwede kasi si Bea ang bida. Kasi siya yung leading lady ng supposedly itong pelikula ito. Pero may isa pa pong artista na hindi rin nabula ng premiere night. Si Miss Maricel Laksa Pangilinan. So bakit parang walang tanong o question tungkol sa bagay na yun? At doon sa sinasabing invitation, according sa aking pananaliksik, ang pinadala raw ng invitation kay Bea ay ticket. Okay. Naka-ticket na envelope
na hindi naman talaga totoong formal na imbitasyon. Oo. So kung gano'n yun, di ba tayo nakakatanggap na sa mga press con, yung papasok tayo, may ticket na gano'ng malaki, parang yun ang invitation. Kung sa Parang, press yung gano'n, maintindihan natin na oo, ticket pero siya di ba ibibigay. si Bea Pero, Alonso po ang oo bida? nga, Yun lang hello. kung totoong yun ang pinadala nyo, Oo, ha? kung totoo. Mas lalo naman talaga nakaka-insulto yun. Di ba? At siguro po, kung totoo rin na may aspektong legal na usapan na kayong dalawa, siguro talaga mas lalo talaga yung dapat maunawaan ang hindi pagdalo ni Bea Alonso sa nangyaring premiere night at pagtitipon. At mas makakainam po, Mr. Producer, na dapat po, zip nyo na lang po ang inyong bibig. Kasi parang lalo lang kayo nagdadagdag ng asin Mm-mm. sa sugat na naramdaman ni Bea dahil sa totoo lang po, hindi po pipitsuging aktres si Bea Alonso. Correct. Isa po siya sa pinakamahusay na aktres sa Pilipinas at sa kasalukuyang henerasyon at talagang iba po ang respeto at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng lahat. Nauunawaan rin po namin yung lapses nyo as a Bilang first-time bilang first-time producer. first-time producer at sana na lang, di ba, tayo kaibigan rin, ang hilingin natin, kung magpuproduce po kayo ulit ng mga pelikulang ito, ng mga pelikula, sana po yung mga pagkakamali nyo sa una yung produksyon, wag nang maulit. Yun naman ang sabi niya. Sana. Oo nga. Yun naman ang sabi niya sa interview na sa parang pinapangako niya na sa susunod niyang gagawing projects ay magiging maayos na yung coordination at saka doon sa, lalo na yung yung relationship doon sa mga artista, lalo na sa bida pa mismo ng ng Oo. pelikula, di ba? At buti na nga lang, makatabunan ng 1521, ang experience na ito ni Bea, pag ipinalabas na ang kanyang Widow's War. Correct. Diba? Napakita na po ng Ng teaser. teaser. At lalo nga, si Direk Zig Dulay, ang director Oo. nito. So, kaabang-abang talaga ang Correct. tagisan ng aktingan ni Bea Alonso versus Carla Abellana. Correct. At balita ko, di ba, kasama pa rin sa kasina Jerry Gonzalez, Rita Daniela, at marami pang iba. Ikaw, kaibigan Glenn, ano sa tingin mo ang magiging pagtanggap ng mga tao sa paparating ng proyekto ni Bea at ni Carla? Itong Widow's War na ito. Sana with Direct Sig naman, knowing Direct Sig, 'di ba? Na kumbaga talagang hands-on din sa script, Yes. 'di ba? I think maaalagaan niya yung mga artista niya, lalo na si Bea and Carla. Sana nga ang wish ko mabigyan talaga ng magandang exposure at role yung dalawa na talagang tatatak sa mga manonood. Na hindi hindi mabilisan lang ang pagpapalabas. At dahil nga parang murder mystery ito, Oo. sana talaga yung narrative, kahindik-hindi. Yun nga. Yung talagang makakatch yung Correct. attention ng lahat ng manonood. At syempre pa nga, di ba? Kasi napapansin ng mga tao, lalo na yung mga basher ni Bea, na ang iikli lang po ng season o pagpapalabas ng kanyang mga palatuntunan sa Channel 7. Kaya naka-second demotion ako sa observation ng kaibigan nila. Sana ito na talaga yung show ni Bea na talagang tatatak at pamahalin na hindi lamang ng sangrekwang mga kapuso. Correct. Na magkakaroon ng book 2 or parang chapter 2 Oo, ng yun di ba? talagang hindi lang 13 episodes. Oo, na-extend. Na-extend. Sobrang ganda dahil sobrang galing nila. Di ba? Ako naman, well, knowing Bea and knowing Carla and knowing, of course, Direk Zig Dulay, mataas ang kumpiyansa ko na I think this is going to be a good TV hit. And I think Bea deserves to have something na Bago. Oo. di ba? Kasi nga parang yung parang Pagdating kasi sa mga romance, parang nagawa na niya dati na ni lahat. Bea yan di ba? Oo. So, etong suspense na to, sa tingin ko maki-curious din yung mga tao kay Bea rito. Ako curious na ako makita kung sino yung sumasakal sa kanya. At saan papunta yung sakala na Oo yun? Kasi nga. di ba yun ang isa sa mga Oo, yun correct. ang isa sa mga patikim. Patikim do sa teaser. Oo, di ba? Kasi yung parang, uy. Saka, gusto ko talaga makita yung acting bardagulo nila ni Carla Oo Abellana. nga, Dahil correct. for the longest time rin wala rin ginagawa si Si Carla. Carla, Na talaga oo. napipiga ang pagka-actress niya. At lumalabas talaga yung brilyo at galing nila. At sa tingin ko, kung ganda
at ganda rin lang naman. Palaban talaga sila sa isa't isa. Correct. Diba? Hahaluan mo pa ng mahusay na Rita Daniela. Oo nga. At ang pagka-pogi-pogi si Jel Gonzalez, Jel, why not choke na? Talagang kaabang-abang ang Widow's War at talagang makakalimutan na ni Bea lahat ng kanyang pagka-imbyar na Lisa magkaisa sa pelikulang huwag na nating pag-usapan pa. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang The Kitty Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition.